salita ng Diyos. At ang ating pong topic ay may pamagat na do not believe every spirit. Basahin po natin ang ating mga talata mula sa aklat ng unang Juan, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 6, or 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Sundan po natin sa inyong mga Bible, e-Bibles, or sa ating po mga screen ang sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Basahin po natin. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataon ito. Ikaw ang aming tagapagturo, Diyos, Espiritu Santo. Sa kalagitnaan ito, Panginoon, ay hiling namin ang iyong kalooban, kapahayagan, at maunawaan ito ayon sa iyong karunungan. Salamat muli sa pagkakataong aming matutunghayan ng iyong banal na salita. Salamat po. Ikaw ang siyang itataas at datakilain sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Okay, napakahalagang bagay, especially nowadays, that we have to recognize or distinguish kinds of spirits. Okay, dito sa binasa natin, we talk about spirits. Do not believe every spirit. But actually, every spirit here is referring primarily to religious teachers and preachers. Yeah. Okay. So test every spirit, or do not believe every spirit. Of course, no? Wala naman tayong maririnig na espiritu na nagsasalita. So it is referring to those teaching of nowadays. Yung mga katuruan na mula doon sa mga nagpapahayag ng di umano ay salita ng Diyos o kalooban ng Diyos. Maraming ganyan, ano? Diba? Sinabi sa akin ng Panginoon. Nangusap sa akin ng Panginoon. Ikaw daw ang aking mapapangasawa. Yan. Maraming ganyan. Okay? So, and many other forms of spirits or kinds of teaching concerning about the Word of God. But then the Bible says, do not believe every spirit. No? Hindi naman yung sabihin, wala tayong mapaniwala. But there are some spirits na hindi natin dapat paniwalaan. That spirit is referring to those teachings from those
religious teachers. Kasi marami ng mga nalinlang. No? Huwag na tayong lumayo. Ito, siguro kilala ninyo itong klase ng spirito na ito. Okay? When we talk about the spirit here, it is referring to those religious teachers or preachers or leaders. Ang sabi ng mga ngaral na ito, hulaan nyo kung sino. Akin ang kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Ako ang appointed son of God. Sino yan? So alam naman natin, no? Pero sabi nga, do not believe. But then, marami pa rin ang naniwala. Okay? Alam natin yan. Pero sa maraming bagay, hindi lamang doon, obviously, they are a cultic religion. Kulto po yan, ano? Masakit nang marinig, pero ng ilang mga membro niya. Pero, kitang-kita naman talaga. Siya daw ay nakarating na sa langit. Siguro nakita niyo na rin ito sa Facebook, ano, yung mga video na rin sabi doon. Nakarating na ako doon. Sabi ni Buloy. At alam niyo ba, ang pintuan ng aking mansion doon, yung pintuan, yung doorknob pa lamang. Ang doorknob ko doon, diamond. So marami pong mga bagay na kakaibang kapahayagan that apparently still is speaking about the spiritual things, about the Word of God, but then it is all lie and deception, mga panlilinlang. Amen? Kaya ito po nais natin pag-usapan, ano ang nating dapat na ginagawa, no? Okay, sabi dyan, the example of the Berean believers, yung mga mananampalataya sa Berea, ang sabi doon sa Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11. And now the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ayan. Inaalam daw mabuti kung totoo nga ba itong sinasabi ni Pablo. Si Pablo, alam natin, siya ang isa sa mga apostoles na sumulat ng mas maraming libro sa New Testament. But then these Berean Christians just have to make it sure if what Paul said is true. So ito po yung sinasabi natin. This is the context ng ating topic. You need to study. You need to learn more about this spirit or this teaching about the Word of God. Amen? Don't believe every spirit. Marami pong manlilinlang talaga. Okay? Kaya sabi ng 1 John chapter 4, doon sa verse 1, Beloved, do not believe every spirit, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Marami po ng mga palsong propeta, mga huwad na mga ngaral. But then to believe will be resulted in following or in obedience. Paano natin mati-distinguish how we can actually distinguish the truth in every spirit? There are three groups to look and analyze as kind of spirit according to our verse, our context in 1 John chapter 4, verse 1 to 6. There are some groups of people that can actually study or learn, sabi doon sa binasa sa Berea, mga taga-Berea, no? They examine the scripture. So here, we will study about this kind of groups or spirit according to 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Number 1, tingnan natin.
those that pervert the truth. Those that pervert the truth. Yan, sila yung mga nagtutwist, yung nang babaluktot, binabago ang katotohanan. Nasabi doon sa 1 John 4, verse 5, it says, they are of the world. Sila ay sa sanlibutan. Okay? Sa Tagalog, ano ba sabi sa Tagalog? 1 John 4, Tagalog. Ano ko dito Tagalog? Unang buwan. 4. Ayan. Sila'y maka sanlibutan. Kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila. Okay. Sila'y maka sanlibutan. So, for us to know, distinguishing those who pervert the truth, sino daw yung mga yon? According to the scripture, sila'y maka sanlibutan. Of course, when we talk about sanlibutan or world, it talks about the worldly things or material things and not the spiritual things. They are not in the spiritual matters of what they are teaching about apparently the truth. Kaya mahalaga po yan. We need to study and do not believe every spirit. Okay? They are of the world. Rather, they are those in the world. Those that pervert the truth. Pervert meaning, nilagyan natin ng meaning, sabi ka ng pervert. What is the meaning of pervert? Misinterpret or distort something. Ano ba yan? Pervert. Wala. Or to use something incorrectly or improperly. Ano ibig sabihin ng pervert? Mali. Misinterpreted the truth. Marami po sa panahon natin yan, especially those maybe our friends in some other churches like those evangelicals or Pentecostals na kinabibilangan or actually dati natin kinabibilangan that there is no proper presentation of the gospel, the word of God. Rather, they misinterpret. Misinterpret, no? Sabihin man natin, hindi nila alam pa kasi kaya mali or misinterpreted ang Bible. But then, the result is, they pervert the truth. Nababalintad, namamali. No? Ito po yung sinasabi dyan. Do not believe. Ano man yung narinig natin dati? Ano ba yung dating katuruan na narinig mo nung maging Kristiyano ka? Diba? Especially yung mga signs and wonders. Ang gusto ng mga tao, ganyan. Yung merong mga himala. Yung merong mga nanginginig. No? Yung merong mga nagsasyalalala. Yung merong, Honda Bada Yamaha. Honda Bada Yamaha. Honda dapat daw Yamaha. Hindi Honda. Diba may mga ganun? So, minsan, ganun ang tao, parang naghahanap ng something like extraordinary in their experiences of spiritual matters or in our Christian faith. But then the Bible tells us, do not believe that. There's no other revelation of God but in the Bible only, the Holy Spirit. Wala na ibang revelation na bubulong sa isang pastor. Ito ang aking sasabihin mo, ipangarang mo. Wala na pong ganun. Dahil yun po ay noong panahon na ang mga apostol at ang mga propeta ay nagpapasimulang establish ang iglesia, no? ang church ng ating Panginoon, which is Christian Church. Kaya ginamit po yung mga something like extraordinary signs and wonders, miracles, healing. So sa ngayon po, hindi na gano'n. Hindi. Nandun na tayo sa tinatawag na end times. Nasa mga huling panahon na tayo. Kaya do not believe
those that pervert the truth. And also those, sabi dyan, they are of the world. They pervert the word of truth to the word. Word means it speaks about more on fleshly material things. Yan, dyan nakapokus. Saan nakapokus ang mga tao ngayon? Sa palagay niyo? Saan nakapokus ang mga tao? Ha? Sa gadget. Di ba? Sa material things. Yung iPhone 15 Pro Max, etc. etc. Lahat na doon ako po, kahit na meron pang latest, gusto niya yung susunod pa rin. Yan, ganyan po. Nakatutok lahat sa material things or of the world. Sanlibutan ang tao. Kaya yan, nape-pervert yung truth o nababaluktot, nababago. So dyan napopokus ang atensyon ng lahat. Okay? But sabi nga, beloved, do not believe every spirit. In Matthew 7 verse 15 says, beware of false prophets who will come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Matthew 7:15, no? Yung magagara ang suot, maaamong mukha, mababait. Nakakala natin ay nasa tama tayong lugar at tao. Ano nga ba ang sukatan ng sinasabing mabait ang tao? Kaya madali pong maging mabait sa harap ng tao. Pero sumusuway sa sinasabi ng kasulatan ng Diyos. Kasi ang tao kapag ka nagbibigay, kahit na mga magnanakaw yan, mabait pa rin yan. Kasi nagbibigay, ang bait naman. Diba? Lalo yung mga politiko. Alam naman natin yung mga magnanakaw yan. Pero ang bait. Kasi nagbibigay yan, lalo na bago mag-eleksyon. Diba? So, minsan ganun ang basihan ng pagiging mabait. Yung makamundong pananaw ng pagiging mabait. Those are worldly manners. They pervert the truth. No? Nakapokus na lang sa mga bagay pang sanlibutan. Maaamo ang mukha, mabait. Hindi ko parang ang pogi, mabait na. Tingin ng lahat ganun eh. Di ba? Di ba minsan nakita niyo sa Facebook, kapag ang guwapo, ang nakabuntis. Blessing. Pag pangit, lumayo ka sa anak ko. Di ba? Parang, pagka nakatingin lang sa magandang panglabas. Di ba? So, as in of the world, nasa mundo lang, sa pang pisikal na anyo, yun po ang sinasabi. Kung sino man sa buhay natin ay maranasan mo na magdadala sa iyo isang mahalagang desisyon, ano ang pipiliin mong desisyon? Yung nakita mong basihan ng sanlibutan, kasi siya talaga ang aking mahal. Kasi pogi, kasi ganda. Pero hindi na pala siya available, taken na. Di ba? Kaya napakahalaga po ng ating pagpili. Okay? So, do not believe every spirit. Sabi diyan, they pervert the truth. Sino pa yung mga pervert na truth na yan? Yung mga nangangaral tungkol sa prosperity preaching. Yung mga pinangangaral po, puro paggilago, pagyaman. Okay? Yan po yung mga nagpe-pervert ng truth. Those who are deceitful, speaking lies, sabi diyan, no? Wearing sheep's clothing, nagmamanyo at nagsusuot ng para bang itsurang isang tupa. Pag sinabi kasi tupa sa Bible, it represent, tanda natin, when we talk about sheep in the Bible, it represent about those Christian. Amen? Christian. Kasi pagdating ng huling araw, pag-ihiwalayin po yung tupa at kambing. Ayan, yung mga tupa, yun po yung mga tupa ng Diyos. Okay? So, when we talk about sheep in the Bible, it talks about the believers. Marami pong magmamanyo. Nakala mo yung maamong tupa. O kaya naman, akala natin Christian.
kasama natin sa church. Minsan pastor pa, maamong tupa, di ba? Ngayon nakakulong na. Di ba? Ganun ang dating. So nahalaga po na we need to study more about the Bible so that whenever this group of people that pervert the truth, hindi po tayo malilinlang. Okay? So how do people are being deceived? Paano nadadaya ang tao when it comes to our basic needs like food, shelter, and clothing? Yan. Kaya pagka yan ang pag-uusapan, kahit na araw ng linggo, hindi mag-church yan kasi may magbibigay ng ayuda. Okay. So, may magbibigay ng ayuda. Kaya kahit araw ng linggo, hindi na mag-church. Okay. So yan po ang challenge sa atin. Kung paano tayo naninindigan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Ano ang kapalit na hindi mo pagdalo? Ito ba ay isang batiyang labada o isang pagkita ng pera? Those are perversion of truth. Leading everyone into the importance of material things rather than spiritual. Amen? Kaya, yan po ang binabanggit na do not believe. Okay? The enemy will also use the scripture to deceive many people. Gumagamit talaga sila. Itong mga nangangaral ng prosperity preaching, sasabihin na hindi dapat o hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay naghihirap. Dapat mula ngayon, 1 taon, 3 taon mula ngayon, ikaw ay mayaman na. Pag nakita ko kayo pagkatapos ng 10 taon na ang kotse nyo ay kakarag-karag, tumabi-tabi kayo dyan, sasagasaan ko kayo. Minarinig ka na kayo na doon. Meron po. Yung mga nangangaral lang ganyan. Kasi nakapokus lang sa material. But then, hindi po yan sinasabi ng Bible. Okay? Ginagamit pang motivate sa tao yung mga bagay na material. Dapat ganito. Kaya naman ang mga tao, kaya lamang pupunta sa church dahil doon sa inaasahang pagpapala. No? People are going to the church only because of what they can get from the church or from the Lord. Okay? Dahil nandun sa mga benefits, the blessing, healing. Kaya na ang tao lumalapit sa Diyos. Kasi ganun ang itinuro nitong mga those who pervert the truth. No? Kasi pagpapalain. Pero ang katotohanan po, no one seeks God. Walang sino mang lumalapit sa Diyos ng totoo. Dahil lahat ng tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan namatay tayo sa ating spirito, hindi tayo lumalapit kay Ama. The only time that people will come to the Lord, if the time has come in your life that you have been regenerated or rebirth or being born again. Kaya ka lang makakalapit sa Diyos. Pero sila yung mga nagpupunta sa church kasi merong mga purpose yan. Sila yung mga because of blessing, because of miracles and healing in their lives. Puro pagpapala, puro mga asa ng mga bagay na makukuha nila. The reason why we have to go to church is not because of ourselves. It's because of God. We have to worship God, for it is God's command to those who have been born again. Kung totoong na born again, kaya ka pupunta sa church dahil gusto mong sambahin ang Diyos. Amen? Amen. Test every spirit. Okay? Beware of those who pervert the truth. Karamihan ginagamit, even mga pastor, minsan yung totoong pastor naman, lilingkod ng tama, pinapaikot ng mga influential people. Ginagamit minsan ng mga biyaya. O pastor, punta ka sa bahay. Meron akong blessing para sa iyo. Pero mag-Bible study muna tayo, ha? Pero hintayin natin yung dating anak. Ipag-pray natin si ganito muna. Ganito, pastor, ha? Pinaikot na, pinasunod-sunod na. Ganun.
So maraming pagkakataon ganyan po, ano? Nagagamit lang ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga biyayang makasaglibutan. Ang Kristiyano ay dapat mabuhay sa pananampalataya sa Diyos. But the righteous shall live by faith. In Romans chapter 1, verse 17, sa pananampalataya. Hindi sa mga bagay na nakikita nating material ng sanlibutan ito. And those people who pervert the truth, we will become aware because of our living in faith. Minsan alam natin, okay na, tama na. But then the Bible in Proverbs 14 verse 12, there is a way which seems right unto a man, but the end therefore are of ways of death. Patungong kamatayan at kapahamakan. So mag-ingat tayo. Okay? They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. They are those who pervert the truth. Pinipilipit, iniiba ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang Ebanghelyo ng kaligtasan. In 1 John chapter 2 verse 26, these things have I written unto concerning them that seduce you. Seduce. Ano ibig sabihin na seduce? Seduce mean to win somebody over. Mapagtagumpayan ka. To persuade somebody into giving support or agreement. O yung umayon ka, yung sumang-ayon ka. Yung sabihin ito, no? That seduce you. Yung ikaw ay inaakit. O sa madalas sa tayo, ikaw ay ano man tawag doon, yung ikaw ay pumunta ko yung word sa Tagalog. Sa Tagalog yung kumbinsihin. Ayan. Kukumbinsihin ka. To convince. Na ikaw ay ayon sa ganitong mga katuruan. Na ang buhay dapat lagi ikaw ay pinagbabala. Dapat lagi ikaw ay masaya. Dapat wala kang problema. May mga ganyan katuruan po eh. Kapag ka nagkakaproblema ka, pastor, baka may kasalanan kang ginagawa. Pagka ikaw naghihirap, ba't ka naghihirap? Siguro may kasalanan ka. Minsan may mga ganang katuruan. Hindi po. Ang paghihirap po, hindi dahil sa talagang ikaw ay nagkakasarap at may ginagawa. Bahagi ng buhay ng isang tunay na kumilala sa Panginoon. Bahagi ng reflection of the Lord Jesus in your life is that you will suffer hardship. No servant is greater than his master. Kung ang Panginoon naghirap, nagdusa, para patunayan. Ganyan din ang mga apostoles, naghirap sila alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya hindi sabihin naghihirap ka, nakakaranas ng mga challenges sa buhay, mga persecutions, ay dahil may ginagawa kang itinatagong kasalanan. Ikaw nakakaalam niyan, hindi tinatago ka. Pero kung wala naman, naghihirap ka, normal po yun. Hindi naman yung naghihirap na naghihikahos o parang pulubi. Hindi naman yung ibig sabihin. Kundi sa hirap ng damdamin alang-alang sa paninindigan bilang isang mananampalataya. Yun po ang sinasabi. Okay? So how can we know who is false? Yung mga mali daw, mga maling mga katuruan. We should ask the question, letter A, what do they teach? Ayan, ano ba tinuturo nila? In 1 John 4, 2-3, basahin natin, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof you heard that it should come and even now already is in the world. Kung daw mga espiritu that confess, or meaning that teaching that confess Jesus Christ is not come, o hindi nagkatawang tao, yan. Yan ang tinuturo ng karamihan. Ano ang ibig sabihin niyan na hindi kapag kaganyan ng kapahayagan? Nawari ba ang Panginoon ay hindi totoong nagkatawang tao? Noong panahon ng Panginoon, dahil nga ang mga Hudyo
Ang inaasahan kasi nilang magiging Mesiyas ay yung maghaharing parang with the splendor of His glory na uupo sa palasyo. Yan ang inaasahan nila. Pero yung dumating, pinanganak sa sabsaban, isang karpintero, ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nila mapaniwalaan siya talaga. Ay meron, hindi yan. Meron ito pa, bakit ganyan? Naghihirap, hindi dapat ganyan. Bakit mahirap? Isang hari, mahirap. Ayun. So, hindi naiintindihan. Kaya, hindi nila pinaniniwalaan. So, it always talks about your situation in the world. Those matters, concerns, they are of the world. Yun lagi ang kanan. Doon mo makikita. No? Those are what they teach concerning the world. Kahit ang Panginoon, hindi totoong nagkataong tao yan. Kasi dapat ang darating mayaman. Hari. Ayun pa rin ang nasa isip. Okay? So ang tawag yan ay yung docetism. Yan ang binabanggit na docetism that held the view that Christ was a spirit who only seemed to be a true man. This thought that Jesus did not actually become man. Hindi na talaga nagkatawang tao. Ang sabi doon sa docetism. Meron din namang Cerinthian heresy. Those who held to this teaching thought that Jesus was the physical son of Joseph, and at his baptism he was come upon by Aenean eternal being Christ. Ang ibig sabihin nito, alien. Si Jesus daw alien, galing sa ibang Aenean eternal being. Hindi raw totoong galing sa Diyos. And also the Gnostics who denied that historical Jesus was the incarnate Christ. Dinay nila na talagang nagkatawang tao si Kristo or the incarnation of Christ. Okay? So, denial of the deity of Jesus Christ. Dinay ang pagiging Diyos ni Kristo. Kahit na siya ay nagkatawang tao na pinakilalang siyang Kristo, tagapagligtas. The enemy is trying to deceive many that the real Savior or Christ is coming in the last days, the time of tribulation. Doon pa lang daw darating ang Panginoong Jesus sa last days, the time of tribulation. So, ibig sabihin, hindi pa dumarating. Yan ang kanilang mga katuruan. Ito lamang ay tumutukoy na laging ang focus ay sa sanlibutan. Kasi ang gusto nila yung mayaman ang darating. So, papasingin natin yan. Anong kahulugan sa buhay natin? Ganun din po ang nagiging hadlang kung bakit hindi maunawa ng tao ang patotohanan ng kasulatan ng Biblia. Ang malaking hadlang ay dahil sa pananaw patungkol sa sanlibutan, patungkol sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi mo maunawaan kung ikaw ay narito pa rin ang pansin sa mga bagay ng sanlibutan. Ang sabi ng Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, huwag sa sanlibutan. Dahil masisira. Doon hindi. Okay? So, even the enemy knows the scripture, who is a liar that denies that Jesus is the Christ, and then he is the Antichrist that denies the Father and the Son. But rather, Jesus is the only Christ, our Savior. There's no one else. Amen. In Acts 4:12, sabi, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. The issue is always, what do they believe and say about Jesus? What is their teaching about salvation? Is it by God's will or man's will? Ayan. So ito po ang gusto natin bigyan ng lundo ang pag-aaral, mga kapatid. Makinig po tayo mabuti. Test the spirit. Those who pervert the truth, especially in the area of salvation. Dito po nakasalalay ang ating kaligtasan. Ano ang naging pagkaunawa mo patungkol sa kaligtasan mo? At marami po ang naliligaw dyan. Okay? What is their teaching about salvation? Is it by God's will or God's way? Or man's will or man's way? Man's working out or the Holy Spirit divine work in us? Yan po mga pagpipilian.
Yan ang mga pagpipilian. Paano ba talaga ang paraan ng kaligtasan kung kukumpara natin sa karamihang mga ipinangangaral ng mga mangangaral ngayon sa sanlibutan. Okay? So, bibigyan ko po kayo ngayon ng brief overview. Yan, para mas maintindihan po natin na tinatawag nating church history. Kasi mamaya po, after lunch, ay magtuturo ulit ako ng doctrinal class, those doctrinal student natin, tungkol dyan, doon sa doctrine of salvation and predestination. Kasunod na po yun, no? So mamaya po, yung mga estudyante, meron tayong first quiz mamaya. Ganda po kayo. Okay, brief overview of church history. Tingnan po natin mabuti, ha? Ang nakalagay dyan, sabi niyan, Christian church. Paano ba nag-umpisa talaga ang church ng Kristiyano? Ang sabi ng mga Katoliko, sila ang una. Ang sabi ng mga Muslim, sila ang una. Pero mas ang sabi pa ng Iglesia, sila pa ang una. Ha? At lalo na ang mga dating doon. Ay, ganun ba? Diba? Tingnan po natin, ito po ay ayon sa mga research ng maraming mga naunang mga theologian. Brief overview. Christian Church, the originally formed, pasinin po natin yung originally formed by Christ and disciples. In Matthew 16:16 it says there, ang sabi doon, upon this rock, I will build my church. Di ba ganun sabi ng Panginoon sa Matthew 16:16? Yan din ang pinangahawakan ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Okay, tingnan natin. Originally formed by Christ and the disciples, believe in divine election and predestination of God's way for salvation. Take note, Yung original na church, the Christian church that was originally formed by Christ and the disciples, believe in divine election and predestination. Ano yung election? Yung pagpili sa mga tao na maliligtas. Hindi po maayon doon sa pagtanggap. Okay? Sundan po ninyo mabuti yan, Mahalaga po para mas maintindihan ninyo. Ang katuruan talagang orihinal ng ating Panginoon at naging sa kanyang mga apostol, kung saan nagsimula ang church o ang iglesia, ang katuruan po, they believe in divine election and predestination of God's way for salvation. Pinili at itinalaga na noong una pa na ang tao kanyang iniligtas. Amen? Pinili na po na mahalagang maintindihan natin. Bakit po ganyan ang kanilang basihan? Kung papasinin natin, ang tunay na kaligtasan ay doon sa mga talagang pinili ng Diyos. Even before the foundation of the world. Bago pa ipanganak ng tao, bago pa likhain ang sanlibutan, alam na ng Diyos kung sino sila. Amen? Kaya sigurado ang Diyos kung sino ang maliligtas. Ngayon, the rest of the humankind will perish. Kaya ngayon, ang sabi ng marami, ng ibang turo, that Christ died for all. Kung ganun ang turo, that Christ died for all, ibig sabihin, lahat pala maliligtas. Amen? Makinig po kayo mabuti, Kung ang katuruan ng kaligtasan, katulad ng natutunan narinig natin dati sa mga pangangaral, that Christ died for all, lahat po pala maliligtas. Ngayon, anong patunay na hindi totoo yun? Ang patunay po na hindi totoo ang ganoong doktrina, ang tawag kasi doon yung tinatawag na general atonement. Pangkalahatan ang kaligtasan. Maliligtas ang lahat dahil para sa lahat ang ginawa ni Kristo. Pero kung ganoon talaga mangyayari, ibig sabihin, lahat ligtas. Pero ang patunay na hindi totoo yan, dahil sa Bible, merong sinasabing impyerno. Amen po ba? Kung merong impyerno, ibig sabihin, sabi rin ng Biblia, doon dadalhin, tatapon ang lahat ng mga taong hindi nanalig, mga hindi sumasampalataya, mga suwain, mga taksin, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga iba't ibang mga kamakasalanan ng tao ay itatapon doon. So, ibig sabihin, meron talagang hindi maliligtas.
Kaya hindi pwedeng Christ died for all. Naiintindihan ba natin? Hindi pwede yun. Christ died for the elect. Yung tinatawag na all doon sa Bible, and even for God so loved the world, yung word na tinatawag doon ay yung earth. But whoever believe, yun ang maliligtas. Hindi yung buong mundo. Kaya nga, those who pervert the truth, napapaluktot. For God so loved the world, yung kanyang creation, the earth. And whoever, iba na po yun. Hindi na buong mundo yun. At ang sino mang sumampalataya, sino yung nasampalataya? Sila yung mga binuhay ng muli ang Espiritu. You cannot have faith unless you have been regenerated o nabuhay na muli. Amen? Nasusundan pa natin. So mahalaga yan. Okay. Originally, iyan po ang turo. Okay? Sabi na kanina, beloved, do not believe every spirit. The spirit there represent teachings of those religious preachers and teachers. Okay? Then, early Christian church. Ano yan? Those are the church fathers conformed to the teaching of Christ. Ibig sabihin, pagkatapos ng Panginoon and then follow the apostles, they continue the evangelism, then there came time, the early Christian church fathers, sila yung nagpatuloy at sumang-ayon sa katuruan ng ating Panginoon. At doon na po yung tinatawag na Catholic, listen dito makinig mabuti, very important. The Catholic or Universal Church was established in AD 100 to 300. Okay? First century up to third century. Diyan po na-develop yung Catholic Church or Universal Church. Take note, hindi po yan yung tinutukoy na Roman Catholic Church. Okay? Okay, ito ngayon. So those church fathers conform to the teaching of Christ. Then, let's go to this Roman Catholic. Ito na. The Roman Catholic deformed the teaching of the church. Alam natin ano nangyari doon. In church history, bakit nagkaroon ng rebulto? Sa original, ayaw nga Wala nga dapat Bakit meron? Sa Roman Catholic. Okay, nasusundan nyo. But originally, the teaching, even from the Old Testament up to the New Testament, nagbabawal ang bulto. Bakit may bulto? Dahil nung panahon na yon, ang superpower, influential empire is the Roman Empire. Nasusundan natin? Roma ang makapangyarihan. The Empire of Rome. So during that time, dahil nga hindi na nila masawata ang paglago ng mga Kristiyano, umayon na itong Roman Empire. At ang nagdeklara itong si Roman Emperor Constantine na magiging religion na on the whole of Roman Empire ay Christianity. Yeah. But, nagkaroon ng mixture. Inihalo nila yung kanilang paniniwalang religious practices na meron pa rin rebulto. Kaya nagkaroon ng mother and child kasi merong Diana and child. Doon lang kinuha yun. Church history po yan, makinig tayo. So, yung pong Roman Catholic, isa lamang po kasi ang Roma sa mga sentro ng Christian churches during that time. Meron sa Jerusalem, meron sa Rome, meron sa Constantinople, meron sa Corinthian, so in many parts of the world during that time, in the Mediterranean world kung tawagin, marami po nagde-develop ang Christianity. Isa lamang ang Roma. Yung Rome sa Italy. Okay? Nasusundan niyo ba? Yung Rome sa Italy. Isa lamang yan. But then, nung mag-take over ang Emperor Constantine at declaring himself as the first Pope, siya na nag-declare. Po ang history kumalas na po ang iba pang mga hindi ganyan ang paniniwala They deform the teaching. Binaluktot, they pervert the truth about the teaching of the original church.
through the Lord Jesus Christ and the disciples. Kaya nagka-mali-mali na. Okay? Kaya tingnan natin dyan, sabi dyan, yung Roman Catholic, they deformed the teaching of the church from AD 300 up to present. Sa ngayon. Kasi mayroon kulto, dapat ikaw para maligtas ka, ikaw ay dapat ay ganito, gagawa ka ng mabuti, dapat pakabait ka para maligtas. Man's way po yan, hindi God's way. Okay? At kailangan mong magdasal sa mga bagay na at ganito. Naman sa lahat, ikaw ay sakrament, lahat dadaanan mo, mangumpisal. Lahat po yan ay good works. Hindi po yun ang paraan. Okay, so hanggang doon sa by the year 1600, sundan na natin, ito na. The Roman Catholic deformed the teaching of the church from AD 300 to present, and they believe in man's way or man's will for salvation. But then here comes the last, the Reformed Church. Historical po ito, medyo hahaba tayo. Okay lang, maintindihan natin sana. Reformed Church, ano ito? Reformed the teaching that was deformed by the Roman Catholic. Pinapansin pa kayo? Anong una? Anong unang nangyari? The Lord Jesus formed the church. And then next is early Christian church, conformed. Naintindihan ba natin meron? Nakikita nyo? Una ay they form, pangalawa they conform, conforme, umayon. But then the Roman Catholic established, they deform, ginulo, diniform. Naintindihan ba natin yung word na deform? Pinaluktot, sinira ang tunay na original na katuruan. But then comes the Reformed Church, they again reform. Naintindihan ba natin? Ito yung pagkakasunod-sunod para hindi tayo malito. Kaya nasa saan ang tama? Sino na ngayon ang tama? Sino na ngayon? Nasaan na? Okay, are you listening? Reformed Church or reform the teaching that was deformed by the Roman Catholic. Okay, another meaning is that this Reformed Church is done by the great reformer such as Martin Luther and John Calvin and more of the Reform. Sila yung mga naghayag, sila yung nagsiwalat ng mga maling katuruan ng Roman Catholic. But the word Catholic actually comes from the original church. Kaya lang, nag-influence itong Roma. Nakuha nyo? Nag-manipulate. Gusto nila sila masunod kasi nasa kanila emperor. Kaya ngayon, kumalas na, nawala na yung word Catholic lang, kundi ang naiwan na lang ay Roman Catholic. Okay? Gusto na ba natin? Kaya, hiwalay na po sa totoong church ang Roman Catholic Church. Pero actually, tayo dapat ang Catholic Church kasi yun ang original. Because of the influence of Rome, kumalas na ang tunay na Catholic at naiwan ang Roman Catholic. Because Catholic means universal church around the world. Yan po yung sabihin na. Nakukuha ba natin? Class, are you listening? Parang gano'n, ha? Okay. So, Reformed Church, yan na po tayo ngayon. Those are the particular Baptists. Now known as Reformed Baptists or Reformed churches was born in 1689. Nagkaroon na po ng tinatawag na Confession of Faith. Tinatawag na Westminster Confession of Faith from England. Diyan po nagsimula yung Protestantism, yung Baptist, na siyang against sa Catholic. Okay, kaya nga tayo, hindi na tayo Roman Catholic. Amen? Bakit? Kasi nga ayaw natin yung katuruan nila. They perverted the truth. Kaya alamin natin ngayon, nasaan tayo ngayon. Amen? Nasusundan nyo na. Alam nyo na, ha? Mamaya po yung mga estudyante, meron tayong mas malawak or comprehensive study about this predestination. Salvation and predestination. Amen? So, naiintindihan ba natin lang? Alam mo na ngayon kung nasaan ka. Ikaw ngayon ay dapat nandoon ka sa tinatawag na reform. From the original form by Christ and the conform
by the church fathers, momentarily deformed by the Roman Catholic, and then eventually reformed by the true Christian, headed by Martin Luther and John Calvin. In 1689, there was the first confession of faith in Westminster, England. Yan po ang history. Kung gusto nyo i-check nyo po yan sa history, kahit sa Google, meron po yan. Okay? Para masiguro yung tama yung sinasabi ko. Pero yan po ay kinuha ko sa iba't ibang libro at sa iba't ibang mga knowledgeable na mga libro na pwede natin pagkuhan about church history. Bakit natin sinasabi yan? Para ma-distinguish na malaman mo talaga kung nasaan ka at ano ang totoo at sino ang susundan mo. Okay? So basically, as of now, on the last part, we are in that Reformed theology. Naintindihan ba natin? Sundan na natin, ha? Yan po yung sabihin niyan. Okay? Because we are talking about that teaching or that spirit. Talking here in our context, do not believe every spirit or every teaching. And what do they teach? They teach. What do they teach? Is that, ang sabi doon? They teach what? Denial. Denial. Ang itinuturo nila ay paraan ng tao sa kaligtasan, hindi ang paraan ng Diyos. Meaning to say, kapag paraan ng tao, you deny Christ or Christ's way of salvation. Kaya sabi doon, yung pagkakatawang tao pa lang, dinidinay na nila. Susundan ba natin? Yun ang sinasabi. They pervert the truth, do not believe that kind of teaching or that kind of spirit regarding knowledge about salvation. Amen? So napakahalaga po niyan, mga kapatid. Okay? So tuloy na natin. Their message may be clothed and dressed in Christian language. They reach them who is in the world. Letter B. Ang sabi dyan, whom do they reach? So verse 5, they are of the word, therefore they speak of the word, and the word heareth them. Nakikinig sa kanila. Okay? Sa Romans 12:2, ang sabi, do not conform to this world, but be transformed. Kasi natin, puro mga form. Huh? But be transformed by the renewing of your mind. Ayan. Alam ng Diyos, kailangan kang mag-transform or shall we say, reform in our mind. Dahil na-twist po ang alam natin. Because of this deformation of the Roman Catholic. That's why we need to be reformed and eventually be transformed. Nakakuha ba natin? Naiintindihan natin? Amen? So do not conform, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago kayo ng isip ngayon. Ano yung dati mong alam? Amen? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan. Kaya, dapat tayong nag-aaral mabuti ng salita ng Diyos. Okay? Philippians 3:18, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. That one, who will transform. Pansin na, lagi na lang merong dapat mabago, ma-reform, ma-transform. Dahil ang nangyari, na-deform kasi. Amen? Who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Amen? So sundan natin.
And the other thing is, letter C, who is accepting their teaching, verse 5, they are of the word, therefore speak of the word, and the word heareth them. Ang nakikinig sa kanila ay makasanlibutan. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa kanila at yun ang pinaniniwalaan mo, ikaw ay makasanlibutan. Kahit na nagpupunta ka ng church at mali ang pinaniniwalaan mo. You can only believe on the right doctrine if you are really elected by God and you have been regenerated from the dead spiritually. Di mo maintindihan yan. Pero kung ikaw ay binuhay ng Diyos dahil pinili ka, mauunawaan mo, oo nga, ito nga, tama pala. Kasi dati hindi mo pa alam, patay ka pa eh. Espiritu, binuhay tayo. We have been born again. Kaya po ang pagiging born again, gawa ng Diyos. Kaya hindi pwedeng lahat ay maliligtas. Hindi pwedeng yung the atonement of Christ, the death of Christ on the cross is for all. Dahil yun ay para sa mga pinili to be born again. Namatay siya para tayo mabuhay. Hindi para sa lahat yun. Amen? Baka hindi tayo kumasya lahat sa langit. Ha? Siksikan tayo doon, overcrowded. Joke lang po. Pero ibig sabihin, talagang totoo. May mga pinili lang. At yan ang alamin mo. Kung ikaw ay hindi seryoso, baka hindi ka pinili. Pero kung nagpapakita ang tao ng pagiging seryoso sa pagkilala sa Diyos, that means siya, isa na siya sa binuhay. Isa na siya sa pinili. Kaya siya interesado. Why people are not interested about the Word of God? They are not interested about the spiritual things because their spirit is dead. Katulad natin, kaya dati hindi tayo ma-attend ng church, kaya nakikinig ng mga ngaral, wala tayong interest. Patay ang espiritu. Kaya ano mga gawa ng patay, di ba? Walang reaction yan. Walang motives, walang desire. Amen? Okay, so tuloy na natin. Those, number 2, yung una, those that pervert the truth, yan daw yung mga grupo na makuri ng espiritu, ha? Na ating babantayan. Okay? Those that pervert the truth. Yung mga nagtuturo na akala natin tama, pero perverted. Okay? Aliwas. Number 2, ano mga pangalawang grupo na pwede nating makita and analyze about that kind of spirit. Number 2, those that preach the truth. Those that preach the truth. Number 2 po yan. In verse 6, sabi lang, we are of God. Tayo, ito, ang tinutukoy na dito ni Pablo, kausap niya si Timoteo, na church na kanyang in-establish. Kasi ito ay letter of Paul to Timothy. The 1 Peter chapter 4, verse 1 to 6, ang pinag-uusapan natin. Letter, sulat ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, we, tayo, yung binabanggit niya, yung kapwa mananampalataya, we are of God, tayo'y makadiyos. Ito na yung those that preach the truth, a kind of spirit that we have to believe. Kaya sabi kanina, do not believe every spirit. Hindi lahat dapat pakinggan. Pag-aralan mo. Ang dapat mong pakinggan at paniwalaan. Those who are real and genuine. Totoo. Those who are faithful and true to the Word of God in their teaching and preaching. Sino itong mga ito? Letter A, they preach the Bible. Ayan. Talagang nagpapahayag sila ng sinasabi ng Biblia ng tama. They don't deny the Bible, they declare the Bible, they don't attack the Bible, they affirm the Bible, they don't pervert the truth, they preach the truth. Marami kasi nagpipreach naman ng Bible, pero hindi naman yung katotohanan. In 1 John 4:2, hereby ye the Spirit of God and the Spirit confess that Jesus Christ come in the flesh is of God. Nagkatawang tao, ibig sabihin, tagapagligtas siya. Okay? So, tuloy natin sa bandalin. Those that are of God preach the Bible. And then, letter B, they reach the believer. They preach the Bible. Letter B, they reach the believer. Ayan. Sino ang kanilang
inaabot. Yung una, ang inaabot ay mundo, mga makamundo. Ito, mga tunay na nagpapahayag, sino ang nakikinig sa kanila? They reach the believer. Those are their listeners. Those who preach the truth, reach the believer. Ano ibig sabihin? Kaya kasi sabi, hindi lahat ng nangangaral ay sa Diyos. Yung tunay na nangangaral ng totoong kalagayan tungkol sa Biblia, makikinig sa kanila ang tunay na mga mananampalataya. Kapag hindi tunay yan, hindi makikinig sa kanila. Kaya marami ang hindi naniniwala doon sa predestination and election, on which what the Bible said as true. Kapag hindi ka naniniwala sa predestination and election, tagilid ka, kapatid. That is the truth. That's why sabi dito, they preach the truth and they reach the believer. Ibig sabihin, yung maniniwala lamang dito ay yung tunay na mananampalataya. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Biblia that there is election and predestination, then you are not a believer. Because it is the Bible that says so. Amen? They preach and they reach the believer. We are of God. Tayo ay maka-Diyos. Ang sabi doon ni Pablo. Okay? 1 John 4:6, we are of God. He that knows God, God hears us. In John 6:44, sa 1:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Ang Diyos Ama ang naglalapit. Ibig sabihin, kung ikaw ay nangangaral ng tunay at totoo mula sa salita ng Diyos, you are preaching the truth, then you actually absolutely reaching out the true believer. Sila lamang ang makikinig. Yung mga hindi tunay na mananampalataya, hindi talaga makikinig yan. Dahil hindi sila inilalapit. In the first place, they will not come to Jesus Christ. That's why they cannot listen. It's just because the Father draw us near unto the Lord Jesus. Kaya we can consider ourselves as believer kung ikaw man ay talagang inilapit ng Ama sa ating Panginoon Jesus. Amen? And lastly, those that practice the truth. Ito daw, pinag-usapan natin is how you can know the true spirit or meaning the true teaching or doctrine. And number 3, those that preach the truth. Or practice, rather. Those that pervert, kilala na natin, yung pinaluktot. Number 2, those that preach the truth. Number 3, those that practice the truth. Ano ibig sabihin? Ipinamumuhay. Okay? Ang sabi na John 4 verse 4, you are of God, little children, and have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Yan. Ito na po ay isang napakahalagang bagay. Okay? Paano mo napapatunayan na ikay namumuhay ayaw sa Diyos? You are of God from the first place. In the first place, little children, ang sabi dito, dahil anak ng Diyos, and have overcome them. Sino yung them na tinutukoy doon? Those who pervert the truth. Sila yung ma-overcome natin. Ibig sabihin, hindi nila tayo malilinlang. Ma-overcome natin ang kanilang katuruan because we know the truth by determining these kind of spirits. First is that they that pervert. Second is that they that preach the truth. And the third is those that practice the truth. We can overcome them. That's why ang tawag sa atin, we are more than conqueror. We overcome the evil. Di ba? Narinig natin yung pangangaral na ganyan. Because of what? Because we are of God. Tayo kanyang mga pinili. Tayo kapanalig ng Diyos. Kaya nauunawain natin lahat ng yan. Amen? You are of God, and greater is He that is in you. Another thing
another doctrinal issue that he that is in you, that means you are regenerated. Kung ang Panginoon ay nasa iyo na, ibig sabihin you are already being born again. That's why, sabi doon, greater is He that is in you, si Jesus at ang banal na Espiritu, than he that is in the world. Sino yung nasa world? Ang kaaway, ang sanlibutan, ang kasalanan na o-overcome natin. O ang mga mali, the wrong spirit, the wrong teaching. Paano mo maunawaan yan kung hindi ka magpapatuloy mag-aral? Kaya napakahalaga. Sabi dito, these are true believers. Okay? That those who believe the truth and live the truth. In 2 Timothy 2:15, ayan. Ang sabi doon, study to show themselves approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, inuutosan tayo ng salita ng Diyos. Naging tama daw ang ating paghawak, pagbabanghay ng salita ng katotohanan sa ating buhay. That's the way we practice the truth. Amen? Doon natin maipamumuhay ng tama ang ating pananampalataya kung patuloy tayong nag-aaral. Amen? Ang sabi dito, study to show thyself approved unto God. Ibig sabihin, para tama ang ginagawa natin, tama sa harap ng Diyos, mag-aral ka. Hindi mo pwedeng gawin ang tama kung hindi mo alam. Amen? Kaya kung mag-aaral ka ng salita ng Diyos, doon ka lamang matatama. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka na. Yeah. Kaya mamaya, meron kaming doctrinal class. Yung mga umatin sa... Meron po kami yan every Sunday after lunch. Mamaya, meron kaming doctrinal class. Tuturo na po tayo ng doctrine lesson or doctrinal theological lesson. Okay? So, they believe right, live right, and correctly practice the truth. Ayan. Kaya mahalaga po, maintindihan. Hindi lamang basta nagbasa ka lang ng Bible. O yung, ako naman yung nagbabasa ng Bible, pastor, sabi ko, ano yun? Meron akong devotional. Gumagamit tayo ng mga devotional books. Like for example, yung Daily Bread. Diba? Actually, hindi po masama yun. Pero kung yun lang ang paraan mo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, malaki ang pagkukulang mo. No? Nakakahadlang po yan. Kung matutuon na lamang tayo sa pagiging satisfied sa mga devotional books rather than into more serious study. Kasi sabi dito, study. Yung po kasing devotional, para ka lang nagbasa ng comics dun eh. Para masabi lang nagbasa ka ng Bible. Pero pag sinabing study, it's a serious learning. Like especially the doctrine of the Bible. Yung katuruan. Kaya mamaya may assignment po eh. Hinahanap ko sa kanila yung meaning ng doctrine. Alam niyo na ba? Meron na ba kayo? May assignment na ba kayo? Mamaya i-check natin ha. Sa mga umaten ng doctrinal class. Okay. Kaya pansinin natin. Okay. Practice of truth is evident in the fact. Sabihin, kung talagang may truth, may facts sa buhay mo. Letter A, they are established in the Scripture. Kung talagang you are practicing the Word of God in your life, then you have to be established in the Scriptures. Ang sabi doon sa verse 4, di ba? Have overcome them. Sino yung them? Yung mga nagtuturo ng mali. So para hindi ka mamali, tama ang dapat na ginagawa mo at para maging tama, aalamin mo. You have to be established in the Scriptures. The word them referring to the false teachers. Okay? So they are grounded in the Scriptures, which is the Word of God. Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding wherein with thanksgiving. Rooted, nag-ugat ang iyong pagiging matatag sa kaalaman at malawak patungkol sa salita ng Diyos. Okay? And Ephesians chapter 4 verse 14, then we henceforth be no more children
tossed and to and fro and carried about with every wind of doctrine, natatangay lang ng katuruan, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Then we will no longer be infants, tossed back, sabi ng ibang salin, NIV, forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, by the cunning craftiness, people in their deceitful scheme. Ephesians 4:4. Para hindi tayo malinlang, yun ang ibig sabihin. Okay? So, then rather believers are to be strong in the Lord and His Word. That is called the theological study. Hindi lang basta tayo nakinig o nagkaroon tayo ng mga devotional study every day, umasa ng isang verse, at nagbasa ng mga testimony ng ibang Christian. Hindi po sapat yun. Okay? So letter B, they are enabled by the Spirit. They are established in the Scripture, ang sabi kanina. And then they are enabled, letter B, they are enabled by the Spirit. At yun sinasabi ng 1 John 4 verse 4, greater is He that is in you than he that is in the world. Ito yung mga patunay that you can distinguish the right spirit. Ang sabi dito, no? They are practicing. They that practice the truth, that they are established in the Scripture, and letter B, they are enabled by the Spirit. And finally, don't believe everything that you hear. Tayo muna tayo tumayo. Do not believe every spirit. Marami pa pong dapat maintindihan. Kaya po ako ay nag-set up ng doctrinal class, theological study, para mas marami tayong maintindihan. Kung gusto po ninyong dumalo, mamaya, welcome po ang lahat. Para mas maunawaan pa natin. Do not believe every spirit, or do not believe every teaching on this world. Let us pray. Panginoon, salamat po at sa aming pinag-usapan. Maraming panahon lumipas na kami ay naniwala sa aming kinagis ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, kaligtasan sa pananampalataya. But then, through the years, through the leading of the Holy Spirit, because you actually elected everyone, that's why we believe and have this passion to learn more about your Word from the Holy Scripture. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ngayon ay patuloy na nananabik na matutupad, malaman ang buong katotohanan ng iyong mga salita. Palain mo lahat at patuloy na bigyan kami ng hangarin makilala ka ng lubos in the light of the Scripture. Salamat po at kami po pinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam po natin. God bless us all.